Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2371 hanggang 2375. Kinabukasan, isang grupo ng 4 ang umalis sa South Gate ng lungsod ng Longyon. Nagpadala si Huang Houyi sa isa't isa. Si Huang Houyi ay orihinal na nagplano na kumuha ng bantay upang i-escort si Aaron at iba pa. Ngunit ang ideyang ito ay tinanggihan ni Huang Xiaoyong, dahil alam ni Huang Xiaoyong na ang Aaron ay hindi gustong maging masyadong mataas ang profile, at ang pagkakaroon ng mga gwardya ay mula sa maliit na kahalagahan. Kung ang Aaron ay hindi makakarating, ang mga gwardya na iyon ay magiging kanyan lamang. Huminto si Huang Houyi sa South Gate at hindi umalis ng mahabang panahon. Ito ang unang pagkakataon ni Huang Xiaoyong na umalis sa lungsod ng Longyon sa totoong kahulugan, at ang petsa ng kanyang pagbabalik ay hindi tiyak. Si Huang Houyi ay hindi maiiwasang mag-alala tungkol dito, ngunit alam niya na sa susunod na muli kitang makita, si Huang Xiaoyong ay maaaring maging isang tunay na malakas na tao, at marahil ay isang master na iginagalang ng Imperial Court, na ginagawang puno ng kaganhawahan si Huang Houyi. Wala siyang inaasahan kay Huang Xiaoyong, dahil mas kilala niya ang kanyang anak kaysa sa iba. Ngayon, si Huang Xiaoyong ay dumanas ng napakalaking pagbabago, at maaaring maging pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan ng pamilya Huang. Sana masundan mo siya ng mabuti. Siya lang ang makakapagpalakas sa'yo. Para sa mahabang paglalakbay na ito, inaasahan ito ni Huang Xiaoyong. Matapos ang napakaraming taon sa Longyon City, ang buhay ni Huang Xiaoyong ay naging boring sa mahabang panahon. Ngayon kapag siya ay nasa paglalakbay kasama ang Aaron, marami siyang makikitang bagong bagay. Noong una, akala ni Huang Xiaoyong ay 3 lang ang tao, ngunit hindi niya inaasahan ang isa pang maliit na batang babae, na kamangha-mangha kaya hindi niya maiwasang tumingin sa kanya kasama si Yu Guang. Master, sino ang lalaking ito? Bakit hindi mo siya nakita kanina, kaibigan mo? Hindi mapigilan ni Huang Xiaoyong na mausisa at tinanong niya si Aaron. Ang pulubi ay hindi kaibigan. Direktang sinabi ni Aaron na hindi siya natatakot na si Fei Linger ay hindi masiyahan sa mga salitang ito. Pulubi. Natigilan ang mukha ni Huang Xiaoyong. Paano siya naging pulubi dahil lang sa itsura niya? Sa unang tingin, ito ay ang binibini mula sa isang mayamang pamilya. At hindi pulubi ang ugali niya. Master, huwag mo akong kulitin. Paano siya magiging pulubi? Sabi ni Huang Xiaoyong. Why can't she be a pulubi? Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo na lang si Warner. Tumawa si Aaron. Pumunta si Huang Xiaoyong kay Bai Lingwaner. Bago siya nagtanong, sinabi ni Bai Lingwaner, hindi ko alam kung totoong pulubi siya, pero noong nasa gate na siya ng ibang ospital, nakadamit talaga siyang pulubi. Baka sinadya niyang magpanggap na mahina, at maging kaawa-awa. Ang tono ni Bai Lingwaner ay napakalinaw na ironic, na maaaring ituring bilang pagpapahayag ng kanyang kawalang kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, dahil sa hitsura ni Fei Linger, mayroon siyang hindi maipaliwanag na katunggali. Si Huang Xiaoyong ay seryosong tumingin kay Fei Linger. Kahit anong itsura niya, wala siyang bakas ng pulubi. Parang pulubi talaga siyang lumalapit sa Han 3,000. Natatakot ako na mayroon siyang mga hindi kilalang sikreto. Gayunpaman, si Han Sanchen ay matapang. Kahit alam niyang hindi simple ang pakay nito, pinananatili pa rin niya ito sa tabi niya, na hindi maintindihan. Ano ang iyong pangalan?
Tanong ni Huang Xiaoyong. Pagpuputol. Pagpatamba. Nang marinig ni Huang Xiaoyong ang tatlong salitang ito, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Parang narinig niya ang mga iyon kung saan. Nagkita na ba tayo? How do I feel your name is familiar? Pagpapatuloy ni Huang Xiaoyong. Han 3,000 light smile. This guy's way of chat up, if used in the earth, it will really attract white eyes, because it is too old-fashioned. First time ko sa Longyuan City. Paano mo ako makikilala? Mahinang sabi ni Fei Linger. Si Huang Xiaoyong ay hindi dapat makipag-chat at magsabi ng ganitong uri ng mga salita, ngunit ang mga salitang ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging pamilyar. Iniikot ang kanyang utak para alalahanin kung saan nagmula ang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Sa wakas, naisip ito ni Huang Xiaoyong. Alam ko kung bakit parang pamilyar ako. Biglang natauhan si Huang Xiaoyong. Ang kanyang pagganap ay pumukaw sa pagkamausisa ni Aaron at nagtanong, bakit? Guro, mabilis na pumunta si Huang Xiaoyong sa Aaron at nagpaliwanag, alam mo ba kung sino ang unang eksperto sa ating Imperial Court? Hindi ko alam, sabi ni Aaron. Talagang malakas na tao si Fei Lingsheng sa matinding dibisyon. Isang salita lang daw ang pagkakaiba ng Fei Lingsheng at Fei Lingsheng kapag kaya nilang ibagsak ang lungsod, sabi ni Huang Xiaoyong. Fei Lingsheng, isang malakas na tao sa mundo ng matinding pag-aaral. Ngunit ano ang kinalaman nito kay Fei Linger? Maliit lang siyang babae. Pwede ba natin silang pilitin na makisali dahil may dalawang salita sa pangalan niya? Aaron smile, sinabi, hindi ka maaaring maging kamag-anak ni Fei Lingsheng. I don't mind if you think so, sabi ni Fering, umiling-iling. Hindi ka naman matatakot sa akin di ba? Cut. Ngumuso si Bai Lingwaner at sinabing, marunong ka talagang magpanggap ng kapangyarihan ng tigre. Pareho lang itong dalawang salita. Nakakatawa na gusto mong pakasalan ang unang eksperto sa Imperial Court. Hindi sumagot si Fei Linger, ngunit seryosong tumingin kay Aaron. Kung talagang kamag-anak ka ni Fei Lingsheng, gusto kong ipakilala mo sa akin kung gaano kalakas ang isang malakas na tao na nakakaalam ng pinakamahusay na guro. Sabi ni Aaron. Ang mga mata ni Fei Linger ay umaagos, at pagkatapos ay nagtanong siya, mas makapangyarihan ba ang iyong kaharian kaysa kay Jishi? Hindi mo masasabi iyon. Direktang pinutol ni Huang Xiaoyong si Fei Linger. Siya ay isang malakas na tao sa ganitong antas. Hindi ito isang bagay na basta-basta ng ahas na pag-usapan ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, si Jishi ay isa ng matapang na tao. Paano magkakaroon ng mas makapangyarihang kaharian kaysa kay Jishi in the last 3 realms, little girl, wala kang alam. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ni Jishi? Huang Xiaoyong dissatisfied said. Si Fei Linger ay walang muwang na tumingin kay Huang Xiaoyong at nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Si Huang Xiaoyong ay tumingin kay Fei Linger na may pang-aalipusta at sinabing, ito ay parang langit. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. May labis na bulalas sa kanyang mukha. Halimbawa, si Bai Lingwaner at Huang Xiaoyong ay nagpapakita ng mapang uyam na saloobin kapag hindi nila nakikita ang mundo. Iniisip nila na si Fei ay nagtatagal at hindi alam kung gaano siya kalakas, ay. Gayunpaman, nakita ni Han Sanchen ang sadyang pagmamalabos sa ekspresyon ni Fei Linger. Mula sa pananaw ng mga ordinaryong tao, natatakot akong lahat ay mamamangha sa kapangyarihan ni Jishi. Ngunit ang kanyang pagbubulalas ay hindi nagmumula sa tunay na damdamin, ngunit mula sa kusang pagkilos. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi man lang pinansin ni Fei Ling si Jishi. Sa madaling salita, para sa kanya, si Jishi ay hindi kasing inaccessible ng mga ordinaryong tao. May kinalaman kaya si Fei Linger kay Fei Lingsheng. Ang kamag-anak ni biglang sumulpat sa tabi niya ang unang eksperto sa Imperial Court. Ano ang ibig sabihin nito? Umabot ng mahigit kalahating buwan mula sa lungsod ng Longyuan hanggang sa Fengshan City, na naging dahilan upang hindi madala ng Aaron ang maginhawang transportasyon sa mundo. Kung mayroong mga high-speed na riles at eroplano, ang distansyang ito ay maaaring maabot sa loob ng ilang oras sa pinakamaraming oras. Bakit ang tagal? Sayang ang energy, not to mention time. At sa karamihan ng mga oras na ito, dahil ang dalawang babaeng sina Bai Lingwaner at Fei Linger ay nagkaroon ng maraming problema. Sinasabi na ang mga kagandahan ay lumilitaw na may mga kaguluhan, na hindi mali, ngunit sa kabutihang palad, kasama si Huang Xiaoyong, ang mga kaguluhang ito ay malulutas ng walang interbensyon ng Aaron. Nakatayo sa labas ng gate ng Fengshan City,
Ang kahangahangang gate ay nagbibigay sa mga tao ng buong pakiramdam ng estilo, na nagiging sanhi ng patuloy na pagbubulalas ni Huang Xiaoyong. Akala ko noon ay napakaganda ng Shaolin City, pero hindi ko akalain na sarili kong palaka iyon sa balon. Masyadong exaggerated itong Fengshan City. Isang gate lang, napakalaki. Bulalas ni Huang Xiaoyong, tulad ng isang bumpkin ng bansa na hindi pa nakikita ang mundo. Walang gaanong reaksyon ang Aaron. Totoong hindi maihahambing dito ang Shaolin City at Longyan City. Gayunpaman, sa mundo, ang Aaron ay nakakita ng maraming matataas na gusali. Kung ikukumpara sa mga gusali sa lupa, ang lungsod ng Fengshan ay mababa pa rin. Master, hindi ka ba nagulat? Tingnan ang Aaron hitsura gaya ng dati, Huang Xiaoyong curious nagtanong. Ilayo mo na ang kamangmangan mo, huwag mong hayaang makita ng tao ang biro. Sabi ni Aaron. Nahiya si Huang Xiaoyong at nakontrol ang kanyang pagbubulalas, ngunit pagkapasok sa gate, hindi niya maiwasang mapabulalas, dahil ang mga gusali sa lungsod ay ganap na naiiba sa mga lungsod na kanyang nakita. Nakasimangot din si Han Sanchen sa pagkakataong ito. Ayon sa lungsod ng Longyan at lungsod ng Shaolin na kanyang nakita, ang estilo ng pagtatayo sa korte ng imperial ay dapat nakabilang sa sinaunang uri. Gayunpaman, sa Feng Shopping Mall, naramdaman ni Han Sanchen ang isang modernong kapaligiran. Ang bawat gusali ay may ilang modernong elemento, na ganap na naiiba sa estilo ng arkitektura ng Shaolin City sa Longyan City. Shifu, kakaiba talaga ang arkitektura ng Fengshan City. Ano ang mga bilog at matutulis? Tanong ni Huang Xiaoyong kay Aaron. Tumingin ka sa paligid, ang daming mapang uyam na tawa ang nakatingin sa iyo, hindi mo ba napigilan ang iyong sarili? Ang ignorante na bulalas ni Huang Xiaoyong ay umaakit ng pangungot siya ng maraming tao, kaya kinailangan ni Han 3,000 na paalalahanan siya na muling bigyang pansin ang kanyang imahe. Gustong mawala ng mukha si Huang Xiaoyong, ayaw ni Han Sanchen. Gusto rin itong kontrolin ni Huang Xiaoyong, ngunit napakaraming bagay na hindi pa niya nakikita na hindi niya kayang kontrolin. Master, nakakamangha dito. Hindi ko makontrol. Mapait na sabi ni Huang Xiaoyong. Kapag maraming tao ang naghahanap ng si Fei Linger ay sadyang naglalakad sa dulo. Para sa kanya, ang reaksyon ni Huang Xiaoyong ay napaka-normal. Kahit sinong pumunta sa Fengshan Mall, saan man siya nanggaling, basta unang pumunta siya rito, ay magkakaroon ng performance ni Huang Xiaoyong. Dahil kakaiba ang arkitektura ng Fengshan City sa buong Imperial Court. Ang lungsod ng Fengshan ay itinayo 200 taon na ang nakalilipas. Sinasabing ang taong nagdisenyo at nagtayo ng lungsod ng Fengshan ay nasa ibang mundo. Itinayo niya ang Fengshan City na may komposisyon ng ibang mundo. Siyempre, ito ay isang alamat lamang. Itinuturing din ng ilang tao ang kabilang mundo ng tagabuo bilang isang panaginip. Tanging ang mga bagay sa panaginip lamang ang makapagpapahanga sa mga tao. Gayunpaman, ang Aaron ay mukhang gaya ng dati. Bukod sa kaunting pagdududa, hindi na siya nagulat, na ikina-curious ni Fei Ling. Paano siya magiging kalmado gaya ng tubig? Dahil ba ang mga bagay na ito ay hindi kakaiba sa kani? Mga mata, o siya ba ay may isang malakas na puso, kung kaya't ang makakita ng anumang kakaibang bagay ay hindi makakagawa ng alon sa kanyang puso. Parehong nahulaan na hindi alam ni Fei Ling kung sino ang mas malamang, ngunit sigurado siya na ang Aaron ay ganap na naiiba. Feng Yanin. 4 na tao ang orihinal na nagnanais ng 4 na silid, ngunit isa na lamang ang natitira sa Feng Yanin. Sa orihinal, balak ni Aaron na tumalikod at umalis, ngunit narinig niya mula sa innkeeper na puno na ang kalapit na at nagawa niyang iwanan ang isa dahil biglang nag-check out ang ilang bisita. Kung hindi pinalad si Aaron at iba pa, wala na silang matitirhan. Boss, mayroon bang ganoong gunner sa ng Fengshan City? Naramdaman ni Huang Xiaoyong na may sinabi ang innkeeper na mahiwaga at nagtanong na may nagtatanong na ekspresyon. Sa mga normal na panahon, walang ganoong shooter. Sa sandaling makita mo na mula ka sa ibang lugar, hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa Fengshan Mall kamakailan. Nakangiting sabi ng innkeeper, ngunit hindi niya hinamak si Huang Xiaoyong. Sa halip, mukhang tuwang-tuwa siya, na para bang gusto niyang ipaliwanag kay Huang Xiaoyong ang dahilan ng pananabik. Ano ang problema? Curious na tanong ni Huang Xiaoyong. Ang Fengmo Auction House, ang pinakamalaking auction house sa Fengshan City, ay magsasagawa ng auction sa loob ng 2 araw. Ito ay nagbubukas lamang ng 1 beses bawat 6 na buwan,
Ngunit ang bawat auction ay isang magandang bagay, kaya ito ay makakaakit ng maraming tao sa Fengshan City. Ang buhay na tagpo tuwing 6 na buwan sa Fengshan City ay matagal nang nakakabighani. Kahit ang mga hindi bumibili ng mga bagay ay handang sumali, kaya't ang mga inang buong lungsod ay mapupuno sa panahong ito. Sabi ng innkeeper, Master, hindi ko akalain na maabutan namin ang grand event once every 6 months, pero iisa lang ang kwarto. Ano ang gagawin natin? Sabi ni Huang Xiaoyong na may kahihiyang mukha. Akala niya ay matutulog si Aaron sa iisang kwarto kasama ang 2 babae. Pagkatapos ng lahat, siya ang Panginoon. Hindi siya naglakas loob na isipin na, subukan mong harapin ito, at pagkatapos ay mag-isip ng isang paraan na sinabi ni Aaron, dahil ang innkeeper ay nilinaw na ito, ngayon ay mayroon lamang isang silid, ang Aaron ay hindi maaaring umalis, hayaan ang lahat, matulog sa kalye. Halika, boss, ibigay mo sa amin ang huling kwarto, sabi ni Huang Xiaoyong sa kanyang amo. Nang magbabayad na siya, biglang tumunog ang isang hindi napapanahong boses na, Boss, kukunin ko na ang huling silid na natitira. Maaari kang gumawa ng anumang presyo na gusto mo. Ang nakakainis na boses na ito ay labis na hindi nasisiyahan kay Huang Xiaoyong. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang matikas na binata na nanginginig ng pamaypay. Napaka-natural at walang pidgel na postura niya. Gwapo siya at matangkad. Baka marami siyang gina yuma na babae. Manong, nauna na kami. Ang silid na ito ay dapat na natural na ibigay sa amin, sabi ni Huang Xiaoyong sa malamig na boses. Walang pakialam ang lalaki sa sinabi ni Huang Xiaoyong. Sa halip, pumunta siya sa amo at sinabing, ang pinakamahalagang bagay sa negosyo ay ang kumita. Kung sino ang nagbibigay ng mas maraming pera ay ang amo. Tama ba ako? Mukhang nahihiya ang amo. Hindi siya ang taong madaling makakita ng pera, pero ang batang nanginginig sa pamaypay ay halatang hindi madaling magalit. Kung pipilitin niyang ibigay ang kwarto kay Huang Xiaoyong, natatakot ako, magdudulot ito ng gulo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!